Hanggang ngayon mga idol, isang team pa lamang ang nakakatalo sa defending champion na OKC Thunder sa pagkakaroon ng record na 13 wins, 1 loss bilang number 1 hindi lang sa West kundi pati sa buong NBA. Karamihan sa mga panalo tinatambakan nila kahit kulang ang lineup sa hindi pa rin paglalaro ni Jalen Williams. Bukod dyan, medyo relax pa ang MVP na si SJ since majority sa mga panalo hindi na siya pinapaglaro sa last quarter. Ibig sabihin sa sobrang lakas ng lineup, pinapaubaya na nga nila ang mga ito sa ibang mga player. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman nangangahulugan na tinatamad na si SGA bagkus iniingatan lamang nila ang kanyang katawan para maiwasan ang injury. Inamin nga ni SJ, hindi siya kontento na magkampiyon ng isa lamang gayong gusto nga niya ng back-to-back championship. Yan ang pinakapangarap ngayon ng OKC Thunder lalo pat ilan lamang ang mga teams na nakakuha ng back-to-back title. Samantala, kinumpirma nga po ni Sham Saranya ng ESPN, ni-recalled na nga ng Lakers si LeBron James mula sa G League team na South Bay Lakers. Kaya inaasahan na makakasama na siya sa practice ng Lakers bukas. Sa madaling salita, mukhang palapit na ng papalapit ang pagbabalik muli at paglalarong muli ni LeBron James. Malaki ang posibilidad na mangyari na ito next game laban sa Utah Jazz. Kaya may ilang mga analyst ang nagsimula ng magbabala sa buong NBA. Ngayon nga pong hindi pa naglalaro si LeBron James, meron na silang record na 10 wins, 4 losses. How much more kapag naglaro na siyang muli? Siguradong mas madaming play ang kanilang magagawa at inaasahan na magiging unstoppable dito ang kanilang Big 3. Maging si Luka Doncic, umamin excited na siyang makasamang muli ang nag-iisang LeBron James dahil gamit ang mas pina-improve nilang lineup ngayong season, kakayanin na nga nilang talunin ng kahit anumang koponan sa Western Conference at maging sa buong NBA. Samantala, dito naman tayo. Kung inyo ngang matatandaan, naging napakaganda nga ng unang mga laro ni VJ Edgecombe sa Philadelphia 76ers sa pagtatala niya dito ng napakalalaking puntos. Kaya agad nga siyang pinagkaguluhan ng mga fans. Ito na rin naman ang mismong rason bakit sunod-sunod ang panalo at umakyat bilang number 1 Rookie of the Year ladder. Makalipas lamang ang ilang linggo, medyo nag-lie low nga ang kanyang performance matapos maglamya ang kanyang shooting. Bagamat nakakakuha pa rin siya ng malalaking minuto, hirap na nga siyang makapagtala ng puntos sa hindi pagpasok ng kanyang mga tira. Kaya ang tanong ng mga fans, ano nga bang nangyayari ngayon sa anak ni Jimmy Butler? Meron nga ba itong injury na rason ng paglamya ng kanyang laro? Well, ayon sa ilang mga analyst, karamihan sa mga nakakalaban ng 76ers nakagawa na rin naman ng defensive game plan para kay VJ Edgecombe, kaya napipigilan nila itong sumalaksak sa ilalim na siyang pinaniniwalaan nilang dahilan ng pagbagsak ng statistical points nito. Pero kumpara sa ibang mga rookie, disente pa rin ang kanyang mga numero sa Philadelphia 76ers.